Pulang-pula ang error sa terminal screen. Walang boarding pass na lumabas para sa kanila. Nakatayo lang si Enrico sa harap ng check-in counter ng Terminal 1. Naamumutla. Habang ang hawak niyang pasaporte ay nangingini. Sa tabi niya ay si Valerie. Nakasuote NG signature trench coat na alam kong binili gamit ang pera ako. Ang ingayng airport ay tila naging isang mahinang ugong sa pandinig ko. Pinakmamasdan ko sila mula sa tatlong hilarangam gaupuan sa likuran. Nakatago sa likod ng mga pamilyang nag-iyakan at mga balikbayan box. Hawak ko ang lumang blue passport holder ng nanay ko. Ang balat nito ay medyo tuklap na sa gilid. Pero ang bigat nito sa palat ko ang nag-iisang nagpapakalma sa akin, umiling ang ground staff. Isang batang babae na maayos ang uniforme. Sinabi niya kay Enrico sa napaka-formal na boses na nakablock ang platinum account. At ang utos ay nagmula mismo sa primary account holder. Ang primary account holder na iyon ay walang iba kundi ako. Ilang oras lang ang nakalipas. Ang aming condominium sa Makati ay kasing lamig ng yelo. Ang air conditioning unit ay tahimik na umaandar. Pero ang totoong nagpapalamig sa buong kwarto ay ang presensya ng asawa ko. Nakafocus si Enrico sa pag-ayos ng kanyang nga mamahaling suit sa loop ng kanyang silver na maleta. Ginagawa niya iyon nang walang kahit anong emosyon. Inaayos ang makurbata na parang pupunta lang siya sa isa na namang real estate convention sa probinsya. Pero ang toto, nag-impake siya para sa Paris. At hindi ako ang kasama niya. Hindi man lang siya tumingin sa mga mata ko nang sabihin niyang matagal nang patay ang aming kasal. Ginamitan niya ang mga paborito niyang korporate na salita. Sinasabing ang relasyon namin ay isang misaligned partnership. Isang sungkos na hindi na kayang isalvage. Sinisi niya ako. Sinabi niyang sinasakal ko siya. Na ang labis na atensyon ko sa aking boutique travel agency ay walang iniwang espasyo para sa isang asawa. Tinanong ko siya tungkol sa nawawala kong platinum credit card. Angkar na 2 araw ko nang hinahanap sa buong bahay. Bumuntong hininga siya ng malalim. Iyon ang klase ngang buntong hininga na palagi niyang ginagamit para iparamdam sa akin na ako ay maliit. Na ako ay walang alam. Pinalabas niya na ako ay gumagawa na sarili kong multo. Na ako ay nagiging hysterical at gumagawa ng eskandalo dahil lang sa isang nawawalang piraso ng plastik. Sinabihan niya ako na ang aking working class paranoia ang sumisira sa aming kapayapaan. Na nag-isip akong bagay na wala naman. Nang sumara ang pinto at naiwan akong mag-isa sa dilim ng aming kwarto. Hindi ako umiyak. Ang 18 taon ng pagiging asawa, niya ay nagturo sa akin kung paano lunukin ang sakit at manatiling tahimik. Alas 4 madaling araw nang buksan ko ang aking laptop. Ang liwanag mula sa screen ang tanging nagbibigay ng ilaw sa walang lamang bahagi ng kanyang kama. Pumasok ako sa travel portal ng aking ahensya. Ang sistemang ito ang bumubuhay sa akin. Sinimulan ko ang negosyong ito mula sa isang maliit na apartment sa Quezon City hanggang sa makilala ako nga pinakamayayamang pamilya at expat sa buong Metro Manila, bawat loyalty point. Bawat milya ay pinahirapan ko gamit ang aking dugo, pawis, at mga nawalang tulok para maibigay ang pinakamataas na serbisyo sa mga kliyente ko. Nang mag-load ang dashboard, tumigil ang paghinga ko. Ang kabuuan ng aking mileage balance ay walang natira. Higit sa 500,000 milya ang nawala. Inilipat ang lahat ng ito sa isang secondary account na kailanman ay hindi ko inautorisa. Hinalungkat ko ang booking history sa Loop MA system. At doon ko nakita ang katotohanan. May 2 first-class round-trip ticket papuntang Charles de Gaulle Airport na kakabili lang. Ginamit niya ang mga milya ko. Pero ang mas nagpasikip ng dibdib ko ay ang nakita kong passenger manifest. Ginamit ni Enrico ang aking personal identification at ang corporate profile ng ahensya ko para i-bypass ang lahat ng security blocks ng airline. Ginawa niya ito para ma-issue ang ticket ng kabit niya. Hindi lang niya ako niloko bilang asawa. Ninakaw niya ang pundasyon ng aking negosyo at kalayaan para tustusan ang pantasya nila. Ibinalik akong ingay nga airport sa kasalukuyan. Tumas ang boses ni Enrico. Umalingaw-ngaw malapit sa business class lane.
Hinihingi niya na makausap ang isang manager. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang numero ko. Nag-vibrate ang cellphone ko sa loob ng bulsa ng pantalon ko. Pinanut ko siyang magpanik mula sa malayo. Pinabayaan kong tumawag siya ng tumawag. Nang hindi ko sinagot, muli siyang nakdial. Wala siyang tigil. Kaya naman tumayo na ako ng dahan-dahan at naglakad palapit sa counter. Pagkakita niya sa akin, ang galit sa mukha niya ay napalitan ngang matinding takot. Nagpalipat-lipat ang tingin niya. Unti-unting naiintindihan na ang pekeng mundong ginawa niya ay gumuho na mismo sa harap ng babaeng ipinagmamalaki niya. Inutusan niya akong tawagan ang bangko para i-unblock ang account agad-agad. Sinubukan niyang hinaan ang boses niya. Galit na bumubulong na ipinapahiya ko raw siya sa maraming tao. Tiningnan ko siya ng diretso sa mata. Tiningnan ko ang lalaking ito na nag-umpisa bilang isang ahenteng hirap makabenta ng maordinaryong tsondo. Isang lalaking ginamit ang tagumpay ko para makaakyat sa mataas na lipunan. Humarap ako sa airline agent at kalmadong kinumpirma na mananatiling nakablok ang account dahil sa fraudulent activity. Nataranta si Enrico at naglabas NG iba pang credit card mula sa kanyang wallet. Inabot niya ang isang gold card. Hindi gumana. Inabot niya ang isa pa. Hindi pa rin gumana. Ang mga card na yon ay nakakonekta sa aming joint vacation fund. Ang mismong pondo na inubos at inilipat ko sa sarili kong account kaninang alas 6 ng umaga. Umatras ng isang hakbang si Valerie. Ang pakalito sa kanyang maayos na mukha ay unti-unting naging malalim na kahihiyan. Narealize niya na ang makapangyarihan at mayamang lalaki na akala niya ay nakuha niya. Ay nakatayo doon na walang ibang hawak kundi mga rejected na plastic card. At isang asawa na nagmamay-ari ngang lahat ng bagay na ipinagmamalaki niya. Hindi ako sumigaw. Hindi ako gumawa ng anumang iskandalo. Tumalikod lang ako at tahimik na naglakad palabas ng terminal. Sumakay akong taxi papuntang Manila Bay. Mataas na ang araw at masakit sa balat ang sikat nito na tumatama sa maruming tubig ng dagat. Ang amoy ng hangin ay halong alat at usok ng mga sasakyan. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng 18 taon, nakahinga ako ng malalim. Nawala ang mabigat at nakakasakal na obligasyon ang pagiging perpektong asawa ni Enrico. Umupo ako sa sementadong sa awal. Mahigpit na nakahawa sa blue passport holder. Hinaplos ko ang mga tahi na ginawa nga nanay ko. Palagi niyang sinasabi sa akin noon na protektahan ko ang sarili kong pangalan. Kahit ano pa ang mangyari. Tumunog ang telepono ko. Lumabas sa screen ang pangalan ng aking biyenan. Si Lourdes. Alam kong dapat ko na itong balewalain. Pero ang 18 taon ng utang na loob. Ang palaging pa respeto sa inang asawa ko. Ang nagtulak sa daliri ko para sagutin ang tawag. Hindi man lang nagsabi ng hello si Lourdes. Agad niya akong inakusahan na sinisira ko ang pamilya. Mataas at matinis ang boses niya. Punong lason na, palagi niyang ipinapakain sa akin sa loob ng halos 2 dekada. Sinabi niya na gumawa lang ng maliit na pagkakamali si Enrico. Na ang malalaki ay likas na nakakamali. At ang isang mabuting asawa ay dapat marunong magpikit ng mata. Ipinaalala niya sa akin kung saan ako nanggaling. Sinabihan niya ako na dapat akong magpasalamat dahil binigyan ako ni Enrico ng isang respetadong apelyido na nag-angat sa akin sa buhay. Sinasabi niyang itinatapon ko ang kaysa isa kong pagkakataon na magkaroon ng mayos na buhay dahil lang sa mababaw na selos. Pinakinggan ko lang ang mabigat niyang pahinga sa kabilang linya. Pagkatapos, nang walang sinasabing kahit anong salita bilang depensa, binaba ko ang telepono. I-block ko ang numero niya. Tapos na ang panahon ng pagliit ko sa sarili ko para lang maprotektahan ang mahihina nilang ego. Iba na ang pakiramdam nang bumalik ako sa aming kondominium sa Makati. Ang nga pader ay hindi na parang kulungan. Pakiramdam ko ay pumasok ako sa isang crime scene na naghihintay na lang imbestigahan. Dumiretso ako sa home office ni Enrico. Maingat kong inalis ang magamit sa ibabaw ng kanyang desk. Hanggang sa maabot ko ang pinakailalim na drawer. Sa ilalim nito, nakadikit gamit ang tape, ay isang itim na leather folder.
Sa loob nito ay mga bank statement na akala niya ay naitago niya ng mayos. Mga resibo mula sa mga mamahaling butik sa Greenbelt. Pero ang pinakamasakit na natuklasan ko ay ang papel tungkol sa aming joint December vacation fund. 3 taon naming inipon ang pera doon para sa pangarap naming bakasyon sa Europa bilang isang pamilya. Zero ang nakasulat sa balansa. Inubos niya ang bawat sentimo 3 linggo na ang nakakalipas para bayaran ang mga 5-star hotel at mamahaling dinner sa Paris para sa kanila ni Valerie. Tinawagan ko ang best friend kong si Rowena. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang napakalamig at purong galit. Dumating si Rowena sa loop lang ng wala pang 1 oras. Dala niya ang matapang na kape at ang kanyang natural na pagiging palaban. Tiningnan niya ang nga resibo at bank statement at malakas na nagmura. Sinabi niya sa akin na hindi kami iyak ngayon. Pupunta kami sa Giera. Agad siyang nagbook ng appointment kay Gregorio, isang veteranong family lawyer na nakabase sa Bonifacio Global City. Pagdating ng 2:00 ng hapon, nakaupo na kami sa malawak na opisina ni Gregorio sa BGC. Ang masalaming pader ng kanyang opisina ay nagpapakita ngang magandang tanawin ngang siyudad. Ang mismong siyudad na pilit pinapangarap ang kinin ni Enrico. Kalmado at metikulosong tao si Gregorio. Pinakinggan niya ang bawat detalye en kwento ko nang hindi sumasabat. Paminsan-minsan ay inaayos ang kanyang salamin habang binabasa ang nga nakaprint na portal log ng ahensya ko. Kinumpirma niya na tama ang lahat ng hinala ko. Sinabi niya na hindi ako nababaliw. Ipinaliwanag niya na ang ginawang gaslighting ni Enrico ay isang klasikal na pamamaraan ng financial at psychological abuse. Pero mas lumalim ang tensyon nang pumasok ang paralegal ni Gregorio. Dala ang mga opisyal na airline record na nakuha namin sa pamamagitan ng mga corporate contact ko. Inilapak ni Gregorio ang isang pahinanggang dokumento sa ibabawng glass table. Itinuro niya ang isang tiyak na oras sa papel. Sa mismong oras kung kailan binili ni Enrico ang mga tiket nila papuntang Paris. May isa pang booking na nangyari. Ito ay isang one-way first class ticket papuntang Tokyo. Nakatakdang umalis sa loob ng 2 araw. Ang pangalan ng pasahero na nakasulat doon ay ang pangalan ko. Tala, nakatitik lang ako sa papel. Wala akong anumang kliyente sa Tokyo. Kailanman ay hindi ko binalak pumunta doon. Inilagay ni Gregorio sa speaker ang kanyang telepono. Ang kausap niya ay ang kontak ko sa loob ng ticketing office ng airline. Medyo naalangan ang boses sa kabilang linya. Ipinaliwanag ng representative na ang contact number at email address para sa booking sa Tokyo ay manumanong binago sa system. Pinalitan ng lahat. Enerhiya ito at dinamitang personal. Na detalye ni Enrico, naging napakatahimik ng buong kwarto. Ang ugong masasakyan sa BGC mula sa ibaba ay tila tuluyang naglaho sa pandinig ko. Hindi lang ninakaw ni Enrico ang pera ko para tumakas kasama ang kabit niya. Gumawa siyang isang napakalinis na plano para palabasin na ako ang alis. Inayos niya ang lahat para kapag nagtanong ang aming nga pamilya at kaibigan kung bakit kami nahiwalay. May papakita niya ang mga system record na ito. Sasabihin niya sa kanila na ako ang unang nang iwan sa aming kasal. Nalumipad ako papuntang Tokyo at iniwan ko siyang mag-isa ng walang kalaban-laban. Plano niyang palabasin sa lahat na ako ang malamig, makasarili, at walang pusong, asawa na basta na lang lumayo. Tinitigan ko ang pahina ng airline record na nakapatong sa makinis na glass table ni Attorney Gregorio. Pakiramdam ko ay tila hinihigop na kapirasong papel na iyon ang lahat na hangin sa loob na opisina. Pilit kong inunawa ang lalim ngang panlilinlang na ginawa ngang lalaking pinagsilbihan kong 18 taon. Hindi ito basta pagkakamali ngang isang asawang natukso sa ibang babae. Isa itong maingat na planong ginawa upang sirain ang pagkatao ko at ipasa sa akin ang lahat ng sisi. Huminga ng malalim si Attorney Gregorio at tinanggal ang kanyang salamin. Tiningnan niya ako ng may pinahalongawa at propesyonal na pahanga sa pananatili kong kalmado. Sinabi niya na kailangan naming makuha ang audio recording ng tawag na iyon sa airline. Kailangan naming marinig kung paano ginawa ang booking na iyon papuntang Tokyo para makaroon kami ngang matibay na ebidensya ngang identity theft. Tumango lang ako habang unti-unting namamanhit ang buo kong katawan. Ang lalaking nakpanggap na pagod sa trabaho.
Ang lalaking palaging nagrereklamo na wala akong time para sa kanya. Ay nakakaroon ng sapat na oras para makplano ang kanito kadilim na senaryo. Habang ako ay abala sa pagbuo, ang aming travel agency. Abala naman siya sa pagbuo ng aking pagbagsak. Umuwi ako sa aming condominium sa Makati ng hapong iyon na parang isang estranghero sa sarili kong bahay. Ang bawat sulok ng kwarto ay nakpapaalala sa mga kasinungalingang pinaniwalaan ko sa loob ng halos 2 dekada. Naupo ako sa sofa at pinagmasdan ang tahimik na paligid nang biglang tumunog ang aking telepono. Pangalan ni Enrico ang lumabas sa screen. Pinanot ko itong makring ng ilang beses bago ko pinindot ang sagot. Hindi pa ako nakakapagsalita ay narinig ko na agad ang pamilya, punong galit, pagkabihla, at higit sa lahat, pagiging biktima. Tala, ano bang ginagawa mo? Tanong niya na tila ba ako ang gumawa ng malaking kasalanan. Pinapalaki mo lang ang isang simpleng sitwasyon. Bakit mo pinablock ang account ko at hinya mo pa ako sa harap ng maraming tao sa airport? Narinig ko sa background ang malalim na buntong hininga ng isang babae. Si Valerie. Halatang naiinis na ang kabit niya dahil hindi sila makalipat papuntang Paris at wala silang magamit na pera. Nakinig lang ako sa mga sumunod niyang salita na puno na pambabaliktad. Sinabi niyang kailangan daw niyang break. Na masyado na akong lunot sa negosyo kaya. Nawalan na ako ng oras bilang asawa. Ayon sa kanya. Ang nangyari sa airport ay pruweba na wala na akong pakialam sa emosyon niya. Ginamit niya ang lahat ng corporate speak at gaslighting tactics na palagi niyang ginagawa kapag gusto niyang takasan ang responsibilidad. Tahimik kong pinakinggan ang bawat salita niya habang kinakalkula ang antas ng kanyang panlilinlang. Hindi na ako umiyak. Naubos na ang luha ko sa loob ng napakaraming taon ng palihim na pagtangis habang natutulog siya. Nang matapos siyang magsalita at humingi ng konsiderasyon na, ay unblock ko ang mga credit card. Dahan-dahan kong inilayo ang telepono sa aking tainga. Pinindot ko ang end call button nang hindi man lang bumibitaw ng kahit isang salita. Pinatay ko ang telepono at inilapag ito sa lamesa. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 18 taon na hindi ko siya binigyan ng kapangyarihan na diktahan ang aking reaksyon. Kinaumagahan. Dumating ang matalik kong kaibigan na si Rowena. May dala siyang mainit na pagkain at 2 tasang kape mula sa paborito naming kafe. Hindi siya nagtanong ng marami. Basta na lang siyang naupo sa tabi ko at hinaplos ang aking likod. Ang amoy ng kape at ang presensya ng isang taong tunay na nagmamalasakit ay nagbigay sa akin ng lakas upang tuluyang huminga. Nagsimula akong magsalita. Mahina ngunit direkta. Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa pekeng tiket papuntang Tokyo at ang planong gawin akong masamang asawa sa paningin ng lahat. Napasinghap si Rowena at napahawak sa kanyang dibdib sa sobrang di makapaniwala. Sinabi niya na alam niyang may mali kay Enrico noon pa man. Ngunit hindi niya inaasahan na abot sa ganitong antas ng kasamaan ang asawa ko. Ibinuhos ko kay Rowena ang bigat ng hiya na matagal ko nang itinatago. Ang hiya na naramdaman ko noong magabing hindi siya umuwi at pinipilit kong maniwala na overtime lang iyon sa trabaho. Ang hiya tuwing bumibisita ang nanay niyang si Lourdes at palaging nagpaparinig kung gaano kadisente at yaman ng pamilya ni Valerie kumpara sa akin. Ang hiya na hinayaan kong tapakan ng pamilya nila ang aking pagkatao kapalit ng kapayapaan sa aming pagsasama. Nakinig si Rowena at mahigpit na hinawakan ang mga kamay ko. Sinabi niyang wala akong dapat ikahiya dahil naging mabuti akong asawa at nagmahal lang ako ng tapat. Ang problema ay nasa kanila. Sa kanilang entitlement at sa paniniwalang kaya nilang bilhin ang lahat gamit ang pangalan ng pamilya. Sa tulong ng mga salita ni Rowena. Unti-unti kong pinatawad ang sarili ko sa pagiging bulag sa mahabang panahon. Nang umalis si Rowena, nagdesisyon akong linisin ang home office ni Enrico dito sa Tondo. Kumuha ako ng kahon at sinimulang itapon ang mga lumang papeles, resibo, at mga gamit na naiwan niya sa pinakailalim na drawer ng kanyang silya. Nakita ko ang isang lumang brown envelope na namumutiktik sa alikabok. Binuksan ko ito at bumungat sa akin ang nga orihinal na kontratang aking travel agency noong nagsisimula pa lamang ako. Napatitig ako sa huling pahina ng dokumento.
Nandunang malinaw na pirma ni Enrico bilang saksi o witness sa pagtatag ng aking negosyo bilang sole proprietorship. Nandun din ang nga terms and conditions na malinaw na nagsasaad na ang lahat ng airline miles at corporate points ay eksklusibong pag-ari ng kumpanya ko at hindi conjugal asset. Pirma niya mismo ang nagpapatunay na alam niya ang totoo. Ang kanyang depensa na pag-ari naming dalawa ang lahat ng yaman at miles ay isang napakalaking kasinungalingan na kaya kong sirain gamit ang mismong pirma niya. Kinabukasan, tumawag si Atty. Gregorio para sabihing nakuha na nila ang audio recording mula sa airline security. Mabilis akong nagmaneho papunta sa kanyang opisina sa BGC. Pagdating ko dun, seryoso ang muhanga, abogado habang binubuksan ang file sa kanyang computer. Pinaalalahanan niya ako na maging matatag bago niya pinindot ang play button. Narinig ko ang boses ng isang customer service representative na nagtatanong para sa security verification. Tapos ay sumagot ang isang lalaki. Pinilit niyang ibahin ang tono ng kanyang boses para magmukhang formal na asistan ko. Ngunit kabisado ko ang bawat pahinga at bigkas ni Enrico. Siya nga ang kumausap sa airline. Tinanong ng representative ang maiden name ng aking ina para verify ang account. Nanginig ang makamay ko nang marinig kong kalmadong binanggit ni Enrico ang pangalan ni Mama Carmen. Sinundan pa ito ng pagbigkas niya sa pangalan ng aking maliit na probinsya na ginagamit, kung security answer mula pa nung una. Ginamit niya ang mga pinakapribadong detalye ng aking buhay. Ang alaala ng aking yumaong ina. Para manyakaw at sirain ako. Pakiramdam ko ay may malamig na patalim na bumaon sa aking sikmura. Ito ang pinakamatinding paglapastanggan sa aming relasyon. Hindi lang pera o miles ang ninakaw niya. Pati ang sagradong alaalang ng nay ko ay ginamit niya bilang kasangkapan sa kanyang panloloko. Pinatay ni Atty. Gregorio ang recording at naghintay sa reaksyon ko. Tumingin ako sa kanya. At sa halip na umiyak, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa aking puso. Umuwi ako sa kondo ng gabing yon bitbit ang digital copy ng recording. Nagulat ako nang makita kong nakabukas ang ilaw sa sala. Nakapasok si Enrico gamit ang lumang susi na hindi ko pa napapalitan. Nakaupo siya sa sofa. Mukhang pagod. At may pilit ng ngiti sa labi nang makita niya ako. Sinubukan niyang gamitin ang luma niyang taktika. Lumapit siya at susubukan sanang humalik sa pisngi ko pero umiwas ako. Bumuntong hininga siya. At nagsabing kailangan lang daw niyang mag-isip-isip dahil masyado na kaming toxic dalawa. Ayon sa kanya, pareho lang kaming may pakukulang kaya wag na daw sana. Akong maginarte at ibalik na ang access niya sa mga accounts para hindi na lumaki ang gulo. Patuloy siya sa pagpapaliwanag na ginawa niya lang daw iyon dahil hindi ko na siya nabibigyan ng pansin. Hindi ako sumagot. Kinuha ko ang telepono ko mula sa aking bag. Binuksan ang file. At itinodo ang volume, pinindot ko ang play. Umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses niya habang binabanggit ang pangalan ng aking ina sa airline representative. Nahinto siya sa pagsasalita. Bumaksak ang kanyang mabalikat at namutla, ang kanyang muha nang marinig niya ang sarili niyang boses. Ang kanyang yabang at kakapalan ngang muha ay unti-unting naglaho. Napalitan ng takot at pagkabigla. Nakatitih lang ako sa kanya. Pinapanot ang tuluyang pagguho ang kanyang ilusyon. Wala siyang masabi. Wala ng corporate speak. Wala ng gaslighting na makakalusot sa solidong ebidensyang kanyang krimen. Nanginig ang boses niya nang magdahilan siyang kailangan niya lang daw bumili nga. Oras para malaman kung ano talaga ang gusto niya. Tinignan ko siya mula ulo hanggang paa. At nakita ko hindi ang isang makapangyarihang asawa, kundi isang duwag na lalaking nagtatago sa likod ng makasinungalingan. Tinuro ko ang pinto. Sa isang napakalamig na tono. Sinabi kong umalis siya at huwag nang babalik. At iniabot ko ang palat ko para hingin ang susi ang tsondo. Nangingini niyang inilapag ang susi sa kamay ko bago siya tuluyang lumabas ng pinto na nakayuko. Lumipas ang 2 araw at nakatanggap ako ng tawag mula kay Atty. Gregorio. Nag-request daw ang kampo ni Enrico ng isang formal na mediation meeting sa opisina nila. Gusto raw nilang pag-usapan ang hatian ng mga assets at ang pagbabalik ng access sa mga accounts. Pero may idinagdag na impormasyon ang abogado ko. Hindi pupunta ng mag-iisa si Enrico.
Isasama niya ang kanyang inang si Lourdes at ang kabit niyang si Valerie. Gusto nilang gawing isang malaking teatro ang mediation. Gusto nilang gamitin ang presensya ng kanyang ina para takutin ako at ipaalala ang aking mababang posisyon sa kanilang pamilya. At ang pagdadala kay Valerie ay isang direktang pang-iinsulto. Isang mensahe na silang dalawa na ang makasama at ako ang talunan. Plano nilang ipasok ako sa isang kwarto kasama ang 3 taong palaging nagpapalit sa aking pagkatao para puwersahin akong pumirma sa gusto nila. Kinabukasan ay ang araw ng mediation. Gumising ako ng maaga at naghanda. Hindi ako nagbihis para pilitin siyang bumalik sa akin. O para magpaawa. Nagsuot ako ng isang itim na business suit na nagbibigay sa akin ng perpektong postura. Naglagay ng simpleng makeup. At inayos ang buhok ko ng malinis at walang hiblang nakalawit. Nagbibihis ako hindi para makipag-ayos, kundi para sa isang giyera. Bago ako umalis, kinuha ko ang lumang blue passport holder mula sa aking drawer. Binuksan ko ito, at muling binasa ang nakatagong mensahe na isinulat ng aking ina maraming taon na ang nakalipas. Huwag mong ibibigay ang iyong return ticket sa taong hindi kailanman marunong mag-alaga sa iyong pagdating. Isinilit ko ang passport holder sa aking bag at huminga ng malalim. Tumayo ako ng tuwid. Lumabas ni Hekondo at sumakay patungo sa opisina sa BGC. Handang harapin ang 3 taong akalang kaya nilang sirain ang pagkatao ko. Bumukas ang elevator door sa 18 palapak ng gusali. Ang lamig ng air conditioning ay agad na dumampi sa aking balat. Naglakad ako papasok sa reception area ang opisina ni Attorney Gregorio. Ito na ang araw ng mediation. Ang araw kung saan tatapusin ko ang 18 taong kasinungalingan. Pumasok ako sa loob ng malaking conference room. Binalot ng malamig na katahimikan ang buong silid nang bumukas ang mabigat na glass door. Nandoon na sila. Sa dulo ng mahabang oak table nakaupo si Enrico. Nakasuot siya nga paborito niyang navy blue suit. Pero hindi may tagong ang mamahaling tela ang pamumutlang ang kanyang muha. Sa kanan niya ay ang kanyang ina na si Lourdes. Nakataas ang noo at nakasuot ng kanyang signature pearl necklace. Tila handang ipagtanggol ang kanyang anak kahit sa hukuman ng impyerno. Sa kabilang gilid ay tahimik na nakaupo si Valerie. Nakasuot siya ng isang eleganteng beige dress na sigurado akong binili gamit ang ninakaw na pera. Mula sa aking credit card, umupo ako sa tapat nila. Naupo si Attorney Gregorio sa tabi ko at maingat na inilapag ang 3 makakapal na folders sa ibabaw ng mesa. Hindi pa man nagsisimula ang formal na pag-usap ay binasag na ni Lourdes ang katahimikan. Sinabi niya sa akin na pinalalaki ko lang daw ang isang simpleng away mag-asawa. Na nakakahiya daw sa ibang tao ang ginagawa kong eskandalo at paglapit sa mga abogado. Ginamit niyang kapaborito, niyang gasalita. Utang na loop. Pinaalala niya kung paano nila ako tinanggap sa pamilya nila noong nagsisimula, palang kami ni Enrico. Kung paano nila binigyan ng pangalan ang isang babaeng galing sa mahirap na pamilya. Tiningnan ko lang siya. Wala akong naramdamang galit. Awang-awa ako sa matandang babaeng ito na walang ibang sandata kundi ang apelidong ginagawa nilang pananggalang sa kanilang makasalanan. Hindi ako sumagot. Humarap ako kay Attorney Gregorio at tumango. Hudyat na magsimulan na ang operasyon. Binuksan ni Gregorio ang unang folder. Sinimulan niya ang paglalatag ng financial and digital forensics report na nakuha namin mula sa bangko at sa airline. Inilatag niya ang manipis na pahina ngang dokumento na nagpapatunay ngang unauthorized transfers ng aking mabuhay miles papunta sa account ni Enrico, ipinaliwanag ni Gregorio. Gamit ang malamig at profesional niyang boses. Kung paano naubos ang aming joint vacation fund. Halos 800,000 pesos ang nawala sa loob lamang ng 3 linggo. Sinabi ng aking abogado na ang ginawa ni Enrico ay isang malinaw na kaso ng fraudulent misrepresentation and joint asset dissipation. Mga salitang nagpalunok kay Enrico ng malalim. Nakita kong unti-anting natutunaw ang corporate maskara ng aking asawa. Sinubukan niyang magdahilan. Pilit niyang ipinagtanggol ang sarili. Sinabi niyang may karapatan siya sa perang iyon dahil mag-asawa kami at we share everything.
Pero inilabas ni Gregorio ang mga original business contracts ng boutique travel agency ko. Mga dokumento mula noong uumpisa pa lang akong magpatakboeng negosyo mula sa aming maliit na apartment. Nandun ang pirma ni Enrico bilang witness. Siya mismo ang saksi sa legal na papel na ang negosyo, ang pondo, at ang lahat ng assets nito ay solely mine. Wala siyang puhunan. Wala siyang inambag na pera o oras. Nabuhay lang siya sa mga pribilehiyong pinahirapan ko. Napatingin si Valerie kay Enrico. Ang kanyang mamata ay nagsimulang magtanong. Ang inakala niyang mayamang lalaki ay unti-unting nagiging isang taong nakikinabang lang sa pawis ng kanyang asawa. Ito na ang sandaling hinihintay ko. Kinuha ni Gregorio ang kanyang laptop at ikinabit ito sa Bluetooth speaker ng conference room. Sinabi ni Gregorio sa kanilang tatlo na mayroon pa kaming huling ebidensya. Isang audio recording mula sa customer service, hotline ng airline. Pinindot niya ang play button. Umalinggonggaw sa buong silid ang boses ng isang customer service agent na nagtatanong ng mga security verification questions. Pagkatapos ay narinig namin ang boses ni Enrico mula sa recording. Narinig nahat kung paano niya pinilit na taasan ang tonong kanyang boses para magpanggap na siya ay ako. Narinig ng kanyang ina at ng kanyang kabit kung paano niya sinagot ang mga security questions gamit ang mga pinaka-personal na detalye ng buhay ko. Sinabi niya ang pangalan ng yumaong ina ko. Sinabi niya ang eksaktong probinsya kung saan ako lumaki. Mga detalyeng ipinagkatiwala ko sa kanya bilang asawa. Ginawa niya ang lahat ng panlilinlang na ito para i-bypass ang security protocol. Para maibuk ang pekeng first class ticket ko papuntang Tokyo at palabasin na ako ang nangiwan sa aming pagsasama. Namatay ang tunog na recording? Binalot ng nakakabingging katahimikan ang buong kwarto. Wala kang maririnig kundi ang mahinang ugong ng air conditioning. Tiningnan ko si Lourdes. Nakatakip ang kanyang dalawang kamay sa kanyang bibig. Nanlaki ang kanyang mata habang nakatingin sa kanyang anak, sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Nakita niya ang tunay na anyo ng lalaking palagi niyang pinoprotektahan. Isang duwag. Isang manloloko na walang kahit anong konsensya. Nilingon ko si Valerie. Namumutla siya. Nanginginig ang kanyang malabi habang nakatitig sa lalaking pinangakuan siyang mundo. Pazak ang boses ng magsalita si Valerie. Tinanong niya si Enrico kung totoo ba ang lahat ng narinig niya. Tinanong niya kung ang luxury bags at ang binayaran nilang 5-star hotel suite sa Paris ay galing sa perang ninakaw ni Enrico mula sa sarili nitong asawa. Hindi makasagot si Enrico. Nakayuko lang siya at nakatitik sa kanyang nanginginig na kamay. Ang kanyang katahimikan ay ang pinakamalakas na pag-amin. Tumadyo si Valerie. Kinuha niya ang keksi. Mamahaling bag mula sa silya. Tiningnan niya ako ng diretso sa mata. Humingi siyang tawad? Sinabi niya na hindi niya alam ang buong katotohanan. Na pinaniwala siya ni Enrico na matagal na kaming hiwalay at na si Enrico ang nagtataguyod sa negosyo namin. Hindi niya hiningi ang kapatawaran ko. Sinabi niya lang na hindi niya kayang maging bahagi ng ganito kawalang hiyang panloloko. Tinalikuran niya si Enrico. Naglakad siya palabas ng conference room at ang tunog ng kanyang sapatos ay tuluyang naglaho sa tahimik na pasilyo ng law office. Wala nang kakampi si Enrico. Maging ang kanyang ina ay tahimik na lumuluhas sa kanyang tabi. Gumuho na ang mundo ngang, pamilyang nag-akalang kaya nilang, tapakan ang pagkatao ko. Tumingin sa akin si Lourdes. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay basag na basag. Pinunasan niya ang kanyang ngaluha gamit ang kanyang panyo. Umiyak siyang humingi ng tawad sa akin. Inamin niya, sa harap namin ni Attorney Gregorio na kinunsinti, niya si Enrico sa lahat ng pagkukulang nito. Inamin ng matanda na natatakot siyang malaman ng lahat na mas kailangan ng kanyang anak ang isang asawang tulad ko kaysa sa kanya. Na naging malupit siya sa akin dahil nainggit siya sa lakas at determinasyon ko. Tinanggap ko ang kanyang sorry dahil alam kong huling beses ko na siyang makakausap. Pero sinabi ko ng malinaw. Sa pinakamalami kong boses. Natapos na ang lahat. Sinabi ko sa kanya na hindi na ako kailanman babalik sa bahay na punong lason at kasinungalingan. Inilapag ni Attorney Gregorio ang separation agreement sa harap ni Enrico. Iniabot niya ang isang itim na ballpen.
Nakapalop sa dokumento ang kondisyon na ibabalik niya ang lahat ng perang kinuha niya mula sa aming joint accounts. Iiwan niya ang aming tsondo sa Makati. At isusuko niya ang lahat ng akses at karapatan sa aking manegosyo. Nanginginig ang kamay ni Enrico habang pumipirma sa mga dokumento. Wala siyang lakas para lumaban. Wala siyang mukhang may haharap sa korte kung itutuloy ko ang kaso. Pagkatapos niyang pumirma, ay dinukot niya sa kanyang bulsa ang nga susieng eming tsondo. Maingat niya itong inilapag sa ibabaw ng mesa. Hindi siya makatingin sa akin. Isa na siyang talunang lalaki. Isang lalaking tinanggalan ng lahat ng ilusyon ng yaman at kapangyarihan. Tumayo ako. Kinuha ko ang aking bag. Nagpasalamat ako kay Attorney Gregorio at nilisan ko ang kwarto nang hindi man lang lumingon pabalik sa kanila. Lumipas ang 8 buwan, ang aking boutique travel agency ay mas lumago kaysa dati. Maraming bagong corporate clients. Maraming bagong destinasyon ang naidagdag sa aming portfolio. Isang maliwalas na linggo nang dalawin ko ang puntod ng aking ina sa Memorial Park sa Quezon City. Dala ko ang lumang blue passport holder na iniwan niya sa akin. Habang nililinis ko ang kanyang lapida ay may napansin akong maliit na punit sa lubngang lining ng leather na lagayan. Dahan-dahan ko itong binuksan gamit ang aking mga daliri. May isa pang nakatuping manipis na papel doon na ngayon ko lang nakita. Binasa ko ang pamilyar na sulat kamay ng aking ina. Anak, kapag natutunan mo nang bitawan ang mga bagay at tao na nagpapabigat sa iyo, doon mo lang mararanasan ang tunay na paglipad. Nagsimulang tumulo ang aking mahaluha. Pero sa halip na malungkot ay napangiti ako. Para akong niyakap ng aking ina mula sa kabilang buhay. Pinahit ko ang aking maluha at huminga ngang maluwag. Ilang linggo ang lumipas. Naglalakad ako sa departure area ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Naririto muli ako sa lugar kung saan gumuho ang una kong buhay. Pero ngayon, naglalakad ako ng mag-isa. Wala na ang mabibigat na bagahe na karaan. Wala na ang asawang kailangan kong buhatin. Binati ako ng mga airline staff na nakakakilala sa akin. Ang kanilang maganiti ay puno ng respeto. Tahimik ang paligid. Payapa ang aking isip. Sumakay ako sa eroplano patungong Paris. Umupo ako sa aking paboritong pwesto sa tabi ng bintana. Ang upuan sa tabi ko ay walang laman. At para sa akin, iyon ang pinakamagandang tanawin na nakita ko. Kinabukasan ay nakaupo ako sa isang malamig na bench sa tabi ng Sena River. Nagnining ang tubig sa ilalim ng asul na kalangitan. Uminom akong mainit na kape nang biglang tumunog ang aking telepono. Isang text message mula sa isang pamilyar na numero. Isang mensahe mula kay Enrico. Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Tala, pasensya na sa lahat. Tiningnan ko ang screen ng ilang segundo. Pinakiramdaman ko ang aking puso. Wala akong naramdamang galit. Wala rin akong naramdamang awa. Wala na talaga. Na-type akong isang simpleng o. Pinindot ko ang send. Pagkatapos ay tuluyan ko nang pinatay ang aking telepono at ibinaba ito sa loob ng aking bag. Huminga ako ng malalim. Nilanghap ko ang malamig at malayang hangin ng Paris. Pinikit ko ang aking mamata at ngumiti. Ngayon, sa wakas, nakauwi na ako sa aking sarili.